mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Yes, sa nato na oras mga kasangkayan, mayroon na kita 15 minutos sa nakalabayhan alas 9 haaga. Nasulod na kita ha programa Sumat Istihanon din hila DYES Radyo Pilipinas Borongan. Panmartes nga edisyon March 3, 2026. Kaupo niyo ha today sila Losa Bilizar hanggang 10 o'clock kaya na nga aga. So kumusta kita nga tanan? Kumusta ato natin pagtapuhan Martes nga adlaw? Siguro yan ang mga oras settled na kamo, di dato niyo tagsa-tagsa nga mga pwesto, trabaho man, pakabuhi. Kami naman din ha DYES. Sagot namon iton mga balita, impormasyon, tikang ito na aton palibot. No? Tikang din ito naton syudad, bugos nga probinsya, bisan pahiton ka ng regional nga balita, dara ito nagpapadayon nga IVRA Meet 2026, Habaybay City, o iba pa nga mga importante nga impormasyon, amon iplaplastara no, din hila haaton na sa ka oras nga pagkarampang, pinaagi naman hito na aton na mga kasugbo nga field reporters, tikang naman hagawas. So again, magandang morning ha aton nga tanana. Hoy, maupay man ito na amon panahon yan na, didiya syudad diton Borongan, pero dani gila kami ginuuran, ano? And yun, abat na natin daman iton paso. Siguro, diri may hama transition o part na initon pag-transition, tipakado iton summer. No? Kaya, bagay inaabat naman natin, ano iton paghinay na hiton na amihan. So, ada na prevail na iton easterlies. Iton weather system nga iaada ano hiton na panahon hita summer. So again, ni Daisy, ito niyo makakausa sa kupin 1 hour. Ngan, I guess, yun ang mga oras, may ada na kita sinyalis tikang ha, telepono para report. Oo, kaya kailangan natin makuha dayon itong report para matagan hiniiwag ito na iba pa nga importante nga mga lakat. Mga paghikay naman hindugang pa nga mga balita, no? Para hiton pagplasta, din hiton aton magkaiba-iba nga taramdan hit aton istasyon, DYES Radyo Pilipinas Borongan.
may adatasyahan nga report nga iniin may ada pa naman ni sumpay hiton gintitigamanan natin yan na. Yan ang nga bulan hiton Marso iton Fire Prevention Month. Usa nga importante natin nga makuha iton impormasyon tikang hiton naton mga taga Bureau of Fire Protection. Ano ba ito ni ira mensahe nga kailangan naton mahibaruan naton nga publiko ano? Hindi naman nga obserbasyon. Yan ang nga bulan hiton Marso. Mga paagi para masiguro ito na aton na katalwasan tikang hito naman sunog. Oo, ngan believe naman ako ito naton mga taga BFP ano. Kaya labot lahi ton sunog mao pay liwat inihira makarit nga responder ha panahon hiton emergency. Alright, so yun ang nga oras aton diri kita maglangan ano may ada na kita nakakarawat nga sinyales sa tika nga field adi linya hi Ate Pen Pumida para report. Radyo Pilipinas, report. Ate Pen, magandang morning. Yes, magandang morning, Daisy. Good morning. Mao pa ito na aton panahon na yan kung kakulup, nahibalita natin aton mga aktibidad hapag taga Rabies Awareness Month. Yan na naman, Daisy, gintitigaman liwat ito Fire Prevention Month. So kada bulan ito Marso nga ngani kakulup nakaistorya natin bago iton aton City Fire Marshal, iton aton acting City Fire Marshal hangaran kan Fire Inspector Jason Pilongo. Yan na pala nga yan hiya nga bulan Enero, January 15 nga hirangayan ini agton pinakasyahan Daisy nga batch hagton Pioneer Batch han Philippine Public Safety Academy kon PPSA premier in hiya nga training institution para hiton aton mga future officers ito na Bureau of Fire ngan Bureau of Jail Management and Penology. 2022 pala ngan pagka 2024 hira ini adto na pinakauna nga batch nga naggraduar. Although degree holder, baccalaureate degree holder na hiya, so para kaliwat makapag-train, makasulid ka BFP pinakasyahan inahira PPSA. Anyway, taga Bohol hiya Fire Inspector Pilongo ngan iya iginlatag kakulup adto na mga aktibidad hapag obserbar han syudad pakikiisa han 2026 Fire Prevention Month. So itong tema sa pag-iwas ng sunog, hindi ka nag-iisa. So sumalakan Sir Pilongo gintikangan ini han March 1 pagsulidla han siyahan nga adlaw na bulan na Marso na Domingo nagkamayada na hirahin na pauna nga programa ginpatikangan pinaagihin na misa ginpangunahan ni Bishop Crispin Varquez na Diocese na Borongan nga nagkamayada hirahin haliputay nga programa dito lahadton na ira naman na ini opisina grounds Borongan City Fire Station pero nag-motorcade nahira nga sumala may nakita dida mga pictures Engineer RV credit to adton ira motorcade adton ira program credit to Borongan City Fire Station malampuson na dumara gintambungan adton mga representante from PNP, nakadalawat adton Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Army, adton ESOng, and syempre adton ira mga intern from Eastern Samar State University. Nga usa gihapon ni Sir Pilongo adton ira naman mga aktibidad hakada semana. So yan ang first week hiton March, magkakamay-ada hirahin fire drills, mga high density occupancies, mga strategic ini nga mga locations dinhi aton nga na makikiusahira hiton fund run hiton Philippine Army nga na next week naman masyado iniliwathin ka Mauricio kay aabrihan iton BFP Borongan kung tawagan ini open house abrido ini publiko nga may dahira mga gin-invite nga mga learners tikang hinduha nga mga eskwelahan dinhi Borongan ngan susundan ini in poster making may da mga quiz bee ngan iton magdadaog maasag ka ngadto regional level may daghihapon din hira unusual nga mga aktibidad like tree planting
mga coastal clean-up drive ngan may dahira gift giving di dahiton City District Jail ngan na-mention gihapon nga usa hiton highlights hiton celebration and Regional Fire Olympics. So nabaruan naton ka na Sir Wilbur nga na Borongan City may dahi ni representante ha industrial category pinaagi habton Isamelco. Ngan na-mention gihapon ni Sir Pilongo nga 5 nga insidente hinsunog nahitala cluster ngayon ini ito na Borongan sakop hini ito na Maydolong. 5 nga mga insidente sunog 2 ha Maydolong na 3 ha Borongan. So nga tanan ini residential areas sa kadamaan electrical related may da naman usa na dinhi aton syudad na Borongan sa didto dapit nga barangay unattended storage kupra kon lukad ngan ang good news naman ang positibo nga iya na mention ngayon nga tuig tikang January nga da iya na waray insidente sunog ngan naglalaom nga diri ini madugangan nga tuloy-tuloy nga waray mahitabo nga sunog. Iyaliwat gin pahamtang adton assets hadton Bureau of Fire Protection Borongan may dakita upat nga serviceable fire trucks, usa naman nga ambulance na igin liwat ini pag may da mga emergencies kasi mandato hiton BFP di rela ini pag-apula hiton sunog kundi kun may dagihapon mga request hingin na respondihin mga vehicular accident or man dida nga mga emergency. Pulong pangani ni Sir Pilongo bastante ini nga kada mahiton fire trucks hiton population ratio nga 20,000 katao kada usa nga fire truck. Pero bisan pa man dara kay may daman kita mga hagrayo nga mga lugar nakakaapekto ini hiton ira target nga 7-minute response time. Nagpahayag gihapon hiya pulong pa ni Sir Pilongo usa hiton ira ginkikita nga problema dinhi aton na syudad ito na kakulangan hin sidngon tanala bastante nga supply hin tubig ha iba nga fire hydrants. May dahini mga fire hydrants dinhi aton syudad nga mga kundi man hibang or kulang nahin tubig. Labi na pa naman yan kay tika kuha naman masulod na ito na summer. Kasumpay ni Daisy dita na pagalanganon pa. Adi aton na pahayag aton siyahan nga kat didahan na video Engineer RV aton na pahayag ni Fire Inspector Pilongo. Aton na pamatian. Good morning po sa lahat. Nagkaroon po tayo ng 5 fire incidents last year. 2 po sa cluster municipality natin, which is the municipality of Maydolong. Tapos 3 po from Borongan City. So bali itong 5 fire incidents na to, mostly dito is residential areas or nangyayari sa kabahayan natin, sa community. And mostly electrical related fire incidents po. Bali yung cause ng fire natin is sa electrical. Tapos isa rito is storage, unattended drying sa Copra. Ito yung nangyari sa Barangay San Gabriel, Borongan City po. So bali, nagkaroon tayo ng kick-off activity kahapon po sa ating Fire Prevention Month. Matagumpay po nating naidiwang po yun. Attended by our partner agencies, Philippine National Police, we have the BJMP, Philippine Army, tapos CDRMO. Meron din tayong mga external stakeholders or business establishments po na nagidiwang po sa atin kahapon. Meron tayong 4 na serviceable fire trucks dito sa Borongan City. At meron po tayong isang ambulance po na nagagamit natin sa medical assistance or sa vehicular accidents po. Dito naman po na tinutulungan natin yung CDR sa responde po para dito. Kung sa population lang ratio, kasi yung ratio natin sa fire truck to population ratio is 25,000 na tao or population natin, isang fire truck. So bali yung 4 natin, sufficient yon para dito sa Borongan. Ang lang natin doon, ang magiging problema lang natin doon is yung malalayong area. Kasi hindi na natin yon, pagka hindi natin maabot yung 7 minutes na response time pag nagre-respond tayo sa mga fire incidents po.
So, sir, if... Taga natin yung 7 minutes, no? Kasi alam po natin na fire doubles every 30 seconds. Dumudoble po ang laki ng apoy every 30 seconds. Kaya, we in the Bureau of Fire Protection, somehow tinatarget talaga namin yung 7 minutes response time. Pero dun sa malayo, in-encourage po talaga namin na tumawag ka agad sa hotline ng bumbero po. Kasi yung iba kasi nagla-live pa muna eh. Nagla-live muna bago sila tumawag. Or nag-assume sila na may tumawag na sa BFP. So if ever andun sila sa malayong area no, sa Borongan City, I highly encourage na tumawag agad sa hotline po natin. Ano po, sir, yung mga challenges ng Bureau of Fire dito sa atin? Challenges po? Yun po yung, actually yung pinaka-main challenge namin ngayon is yung supply or water source. Kasi alam naman natin na yung fire hydrant system natin, yung iba, sa ngayon ha, kasi medyo malakas pa yung tubig ngayon kasi tag-ulan pa. Pero pagdating ng summer season natin, yung tubig natin, wala na tayong mapagkukunan sa mga hydrants. Konti na lang yung hydrants natin na may tubig. Kaya ngayon, nire-raise na namin sa LGU na if ever makaano tayo ng elevated water tanks para mag-refill sa ating mga fire trucks if ever magkaroon tayo ng sunog kasi hindi naman unlimited yung supply natin ng tubig. Ng March, marami po tayong samut-saring activity to promote fire safety awareness. Hindi lang po to dito sa Borongan City, region-wide, nationwide natin itong ginagawa. So sa first week, may gaganapin tayong drills sa high density occupancies. Tapos magkakaroon din tayo ng Zumba dito sa first week na to. Makiano rin tayo sa first week din, makikilahok din tayo sa fun run tsaka sa dito sa Philippine Army na fun run. Tapos i-raise din natin yung fire safety awareness doon. Sa second week naman, may gaganapin tayong open house dito sa station natin. Meaning, yung station natin open sa public. Pwede sila pumunta dito para malaman din nila kung anong activity ni BFP. Pero may ina-invite kaming 2 schools para dito rin. Para makilahok sa aming open house. Meron din tayong gaganapin na contest dito sa Borongan City Fire Station. Ito yung DG Art na contest, poster making, tsaka essay writing. Meron din tayong quiz B. Tapos yung ang mananalo dito sa contest natin, papadala natin sa regional office for another contest po. Meron din tayong mga tree planting activities, coastal cleanup, fire exhibit, gift giving din po sa PDLs ay na namin kung pwede magkapagbigay tayo ng kunting regalo sa mga PDLs natin. Tsaka Fire Square Roadshow po nagaganapin. Good morning po sa lahat. Alright, so amatuan na siyahan nga video nga na sinundan ini Daisy mga kabarangay, hadtuan iya naman Tagalog version han fire safety tips dito minutes line niya fire safety tips iginlatag ni Sir Pilongo aton na pamatian. Fire safety tips naman po para sa lalong-lalo na sa mga bahay natin Unang-una po paglalabas tayo ng mga bahay natin, tanggalin natin yung mga saksakan natin. Tanggalin natin yung appliances natin sa mga saksakan kasi isa din po yung isa yung sa mga nagiging sanhi ng sunog kasi lumalabas tayo ng bahay, hindi natin tinatanggal yung mga appliances natin, naka-on lang, umiinit, eventually magkakaroon ng sunog Tapos yung mga electrical wiring system natin sa bahay, I encourage all the household owners na ipa-check nyo sa legitimate electricians or electrical engineers po kasi may ibang wiring system natin sa bahay na may mga yung insulation niya nagka-crack na tapos yung 2 wire na yon pwedeng magkaroon na tayo ng short circuit at sa spark yon pa-check natin kung okay pa ba kung hindi na papalitan natin. Isa din po sa mga sa kitchen area natin sa lutuan kasi
mostly ginagawa ng iba pag nagluluto, iniiwan. No, pinapabayaan lang nila, nagchat-chat, may kakol, hanggang nakakalimutan na nila yung niluluto nila. No? Isa yun sa pangunahing sanhi ng sunog nationwide, yung unattended cooking. Tapos yung LPG hoses din natin, beware din, no, kasi lalo na yung hose natin na natatapunan ng pagkain, ginangat-kat ng daga, hindi natin alam kasi nasa ilalim eh. Tapos nakatago pa yung LPG na natin, gas tank. Linisan natin para malaman natin kung okay pa ba yung hose, okay pa ba yung regulator. Yun po. Alright, so ang waray version naman para igdetalye ni RAFO 3, Fire Officer 3, Wilbur Elvin Nebridangan, he Fire Officer to Rigi Adonis Afable. An ira ini pagpahinumdum ano nga dahaton na publiko para naman mahilikay kita ano sunog. Adi aton pamatian aton duhang opisyal na Bureau of Fire Station Borongan. Aga, number one talaga nga cause sa sunog din yata na Borongan is kuan electrical. So siringa namon ni Fire Inspector Jason Bilongo. Permit kita aton mga wirings kay danay gikukot-kot itaton mga wirings. So number one talaga pagiging malinis taton panimalay, i-maintain ta kay nadamit nga mga yatot, niniyasan mga wire kuryente, di kita nasabot, kukot-kot tapos habang waray tawa balay, nagikan nga ni kita, permi natin ni kung itatong saksakan, tanggalan, kung pwede nila. Kami guilty kami ito sa kay kantanan mang kita head, may sinisiring nga ka-guilty. Pero as per discipline, ginatanggalit namin wiring, ipapayarap ko nitak panimalay, tupuntak mga anak nga, atis kumaturog, atis lumakat, tinatanggal naman it saksakan. Nanikado naman nga, kauset sunog din ni Borongan is unattended cooking, ang binabayaan. Kaset ng example na aloksoon, ang nanay nga nagluto yan, siguro dahil kay tigurang na yan, nagbabaligay ang karan, tapos binayaan niya maharap, nagtuon nga niya, pagbalik niya, waray. Siguro, ma-advise ko lahat mga, kung medyo may edad na, may da siguro bantay nga murbata kay danay lalmutano na nangangalimtan. So asitit na ikadua tapos ang ikatuluan unattended lighted candle in brownout para sa nainabualang-alang na napabayaan ang ira ang kandila kay brownout adto bagyo. So siguro nga toro tapos napabayaan nagcause sunog. Amo lapitan tulong top 3 nga kauset sunog din po atin Borongan. Na informasyon para ito natin mga kabarangay na ito natin mga simple lang, natin mga chargers, ayaw natin niya nalinting pag matapos natin gamiton, tanggalon natin niya whole outlet. Then, ato naman gihapon mga kusina naman. So speaking ito on fire safety, ang kini-encourage itong Bureau of Fire Protection na ang mga daan nga natin mga LPG tank at ilarman natin may pamingganan. So kung alayon nila, pwede natin igawas ito na natin panimalay kasi as of now, based on revised implementing rules and regulation itong fire code, na di rin na gina-allow na natin fire gas tank na sulod na balay dapat igagawasan natin para masigurado natin ang ventilation. If ever may daman hungaw, at least mahikuan ang gawas. Diri siya makakonsentrate na rin ang panimalay. Kasi buti lang na leak kung natin gas, tapos natin switch on or switch off natin ilaw, posible hinanggan nila sa nga sunog. So, matapang ginaharap at ating mga kabarangay na fire safety at home matapang i-priority. Dan mga salamat po. Ano nga naman yan na in-encourage naman nga tanan nga panimalay nga mag-install in smoke detector at bisan ang battery operated kasi early detection, early response, early action. So sana maiwasan natin ang nakakadelikado nga kalayo para hahatong kaligtasan. Damas na. May smoke detector, pati nagyap konta kung may fire extinguisher kay
importante diya kay first edit kalayo. Pag kalapalaan kalayo, at least diretso tama pupoy po yung kalayo diretso. Sa itakan experience niya Borongan so far, natikang educate na yung mga tao din eh. Nakikita ko pag may sunog, nagbuburoblig na talaga. Ibabaro na pag bakit brigade. Kuti na lang, medyo na kung nakita, nagiging maupenitatan din eh. Awareness it, ngayon responsive about it sunog. Naman sila. Ano it, Sir Wilbur, ano nga ni Sir Public? Pag halimbawa, nilito yung kusina, nagluluto ka mo, iniliyabhin kalayo, ano yung pinaka-una nga imbubuhaton? Okay, pag as per harmonic kuhan, basta itong kalayo, di rin pwede tubig. Yes, kay kung tubig, naglulirablet ya. So, mas mapay sinisiring blanketing or tatakpan lang nimit kit karaha para mawara. Kaya rin, a triangle of fire is fuel, heat, and oxygen. So, kailangan ito sa dida mawara para mawara yung kalayo. So, pag tinakpan mo, mawara yung oxygen, so napaparang ang kalayo. Pag tubig kasi maglalarabla ya. Or mamupay, kung may hada kang fire extinguisher, diretso na lang bugay. Tapos, wala na yung kalayo. Additional gapi. So magkadugangan na ko kung padanglitan na may nato kita ko matugutin pa ng malay o makita nato may nasusunog ang kusina. Una na natin pagbuhatan is Panginoon lang kung anong itong klase nasusunog. Anong ang klase kalayo. Tapos kung makita natin padanglitan kitchen fire ito natin ito luluto mismo. So class kinito niya kalayo. Then atin una kitaan natin ang source ng aton fuel, anong bawa tangke. Kung kaya natin pamaabot, i-shut off natin. Hiyalaan na, and then saka natin i-cover ang iya nasusunog. Kaya natin silipa man niya survival board through blanketing. So the removal of oxygen. Pero kung di natin hiya kaya natin maabot ang natin LPG tank, unahon natin na natin nasusunog, then saka natin pag-cover kita natin lawas o natin kamot, i-cover natin para ma-reach natin ang source. So, ang main objective dito is makontrol natin ang continuous supply ng fuel. Then, once wala na niya fuel, so, pwede natin get nga ni, kung gutin na ng kalayo, automatically maghinay-hinay ito niya, kapag kayo naubos naman niya fuel. Ano ito? Aga. Okay, so about today's mga kabarangay, abton peralahan na mga pahayag ni Sir Wilbur nga Sir Rigi nga syempre aton bago nga City Fire Marshal Fire Inspector Jason Pelongo. So amad to na mga aktibidad nga na fire safety tips diri la ini para hito na bulan han Marso kundi sa ring pamaniran pahinumdum dapat every day is Fire Prevention Day. All right, so Daisy amula na ito na ato na balita an iba pa ni na nalahituan kelep nga mga video clip para hasumat hanon at ipen pumida nagbabalita back to base. Da mga salamat ang report ati Pen Pumida sakto lay niya an aton pinakagi-importante nga impormasyon nga angay makuha kasumpay hiton pagtigaman o pag-obserbar hiton Fire Prevention Month. Nakuha aton impormasyon tikang haton mga taga Bureau of Fire Protection Syudad han Borongan. Natin oras mga kasangkayan, mayroon na kita 42 minutos sa nakalabayhan alas 9 haaga. May da pa kita usan na report. Mayroon na nato na kakarawat-liwat nga sinyalis tikang naman sa City Hall. Inaagi ka ni Engineer Sok Aberia. Kaya kasi ito na aton na nakatuka iton mga balita impormasyon tikang iton local government unit iton Borongan. So ano na dawla naliwat ato niya ginsulod nga buhatan para makakuha ni impormasyon nga aton kinahanglan labi na importante para haaton nga mga taga syudad dan para daman hiton na impormasyon hita publiko. Alright, so yun na adin na linya. Ati Sok Aberia para han report.
Okay. Aton man ini na parang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ate Sok, magandang morning. Yes, how copy, bunso. Loud and clear, go ahead. Di kita hiton natad hit Liga building. Liga ng mga barangay multi-purpose hall. Nagtitikang pala adto LNB pag dumarahan ton ira meeting. Gin babasa yan na hanton secretary ni PB Jasmine Anggurin anton minutes sa nira previous meeting didahan yan March month so February nira ay kinabulan nga meeting kay kada first Tuesday basta wala lang mga kagbilinggan na siya niton igintalaan nga schedule hit monthly meeting itliga ng mga barangay LNB Borongan City Chapter meeting. So pagkamayda quorum in direction na nag-start sabi nga Liga meeting. Speaking of quorum kasamang days, natong tinimpaugan kakulup nga sesyon mga magbaralaod han syudadan Borongan 36 regular session waray po hiya ka quorum. Tungod nga adto naton mga SPM nag-attend adto hira han opening ceremony han evra at 2025 an iba nagpabilin dito lagi hap han Baybay City kon gin dudumara adto na sabi nga sporting event in asya nga waray kakurom inumla hadton mga SPM adton presente kailangan pahin isa nga warm body para magkamaydahin quorum. So asya adto kasamang days tapos an unta nakatalaan nira pagtrataron base dinhan order and calendar of business adto nagpreside nasabi nga regular session ng SP amo hiyo Ati Katrina, Doktora Ana Katrina Sada kay kakulup hiya po adto an gin tudlok nga officer in charge como City Vice Mayor ni City Vice Mayor ni Kuya Eman Chusongko kay nakadtuliwat hiya natambong hadton dito na hadton Evra Ami 2026 Baybay City. Laki pa tun ira pagtratrataron adton unfinished business waray inhiya kahumaan again lay on the table han previous session han Biyernes adin pag-create hin bagong item han lokal nga pamunuan han syudadan Borongan radiologic technologist kasamang Daisy so kakarelate kahin radiologic technologist so may kalabutan ini hiton namamampangan na nga pag-operate ito natin Borongan City Infirmary. So wala niya katagad. So next session kada semana it's either a Monday or a Friday iton session. So yan again talan ng Lunes. So sunod na nga semana Friday na iton next week pa iton Friday iton masunod nga regular session. So iging close to dadamain dida naman hiton order and calendar of business hit nga masunod nga session. Laki pa adton eto nati kada mo itong mga ato nababantayan ito natin mga kabaranggayan nagpapasa hira nagpapa-review hadton ira mga ordinansa may kalabutan hit pagmamanage ita ira mga tourist destination kay damo-damoan manggod in dinhaat so kinahanglan na manggod damit hiya nga derila basta-basta may gyap mga panuntunan iton aton pagbibisita ngadto hita mga tourist destination dinhaatan. So adi ang taga barangay kag bunga ang previous session on Friday andi adto kanabong naman eto anigin post ata ini ni Kuya Mel nga bago nga pwede kadtuan hiton mga turista Ate Sok. Kamagin kasamang days Anigin post ata ini ni Kuya Mel nga bago nga pwede kadtuon hiton mga turista pamarigo nakaparigo na kayakit dida Ate Sok di upay.
Siya it nga ni one time man mga restorya kasi di ba pag kinikita din kung nakadto kitahin lugar nga gibaysay din ha aton ipinopost ta diretso tapos damo na mait dito sa Facebook damo na mait nakita suging kakaradto takay maaram ka naman inhi kita di main nga tanan himgi mga burara man kita hinit at mga basura siste ipinanbibilin la didto it nga mga basura nga nagiging malamiri aton tourist destination magiging radto pa makitahitin malami rin na it nga aton na it pinamas-namasan anyang kamaanyag so siya it nga may da talaga need hin mga mga ordinansa Kaulangan disiplina, no? ang taga barangay Kagbunga may daira diligin paparipaso review ang barangay ordinance number 2 series of 2026 ganap cave and natural pool conservation and management ordinance 2026 asyanetit nga sakto nga pagmaneho hitaton mga tourist spot destination lakip na hindi ito na mga pagsurundan hit mga kadto so kasi aton hit matimpa og ngadto so siya damo ning mga Accessible na ini Ate Sok itong Ganap Cave. Yes, kasamang days. Accessible na kasi hiya itong Ganap Cave, di ba? Kasi handa ati, didahan pandemic, diri pa tiya sugad, tapos na-improve talaga itiya, nga madali na hiya, nakakadto na itong mga sasakyan, motor. Oo. Tapos pag sinabing pagtaga-cave, basin ng restaurant taga-ding or diri nga yan it kasamang days nga basta-basta may dahin yan mga panuntunan, may mga cave nga diri natin pwede kadtuan. Tapos dito hita mga cave, may la dito kung haing katub-tub, pwede kumadto intaw. Mga sugahit bahiya nga mga mga panuntunan. So asyain nga niya na aton Committee on Tourism. Yes, di naman hasanggo niyan panglungsod may da na kay schedule yan na nga mga kapadawla ini committee meeting kay kung di kitin magsasayop mahi-refer nga niin ito next session dain i-refer iton committee iton tourism kundi ang chairperson hi SPM hi ate Senda sa SPM nan gwapo mabaysay gwapo na yan na iton chairperson ni committee tourism iton SP han previous nga sanggo niyan panglungsod ang sinundanhin 6th SP ang chairperson hadtuhan tourism hi ate Lyra SPM Lyra Jelimbawan Devora yan naman nga dina kan SPM DASA. So siya ini kasamang diskuntan pagtratrataron nasabi nga sesyon ugaring waray man ka quorum kaya to natin mga SPM in kadak-anak kadto pa habaybay city basyad ton ira excuse letter nga igen submitar nga di naman sanggunian panglungsod Kay Ate Sok, importante man daman talaga ito nga itaton mga estudyante, ito natin mga kabataan, suportaran talaga ito local government unit. So pagpakita itiyahin, suporta nga ito na aton mga atleta. Mag-boost ba ito ni Ira Moral? Korak kay bisikan naluya-luya nakita ka nga nihin may ditaim na suporta. Nakapagkapag ka nga sa may ganon. Galito, pero we SPM ni Vice President Chenny Barbia nagnasnas lahiyan pag nga malaka uli kay ini na preparation na hita ira liga meeting today nga nakakilap presentihan na sabi nga session at the same time nagdumara daman hin meeting aton ira board para hin preparation hini nga ira liga meeting. So siya niya na nga aton na tinimpaugan base di hadton order and calendar of business daman again kung kaya kita ini SPM Kathleen Kainday ate di ko ni agenda yet kurikis nga termino pero order and calendar of business so base aton order and calendar of business siniya na ikaduhang regular session liga ng mga barangay ang atoy 2020 na-notice second regular session diba nagkamay dahirahan February and yan na March so adi adton eto pero may talaga niya Daisy na balandra di nga ninibutang di date items at order and calendar of business yada adi pagtaga EcoSwam pero may talaga napulat-pukat
Kay why? Problematic talaga na katanyatan pagtaga basura. Pero kay kulawa naman lang niyambisang kadintan, makita ka talaga. Lunlo na lang nga mga plastic. Tapos, resolution coming from COA. Ito, resolution nga yan, requesting hiton COA, parin training hiton Peljers dito. Okay, siya iton bottleneck hiton aton mga kapitan, mga barangay council, nga pagtaga Peljeps, mga panuntunan in kasamang days para hira makakapagpatuman, kung may mahirita hira mga PPAs na kinhanglang gastuhan. Peljeps, sala kung asya nat may recall, Philippine Government Electronic Procurement System. So nagre-request hadton ko nga magkamayda ang nasabing training. Eto, other matters, kalakip nga ang panukot, ang Liga Juice. Yes, kasamang days kay hira yanada nga semana in magkakatikang inhira mahira kombensyon hadton mga kapitan. Mapakadto inira ita may mga mag itatarashare dito ra Bohol kasamang days kanhira convention hanton kanan province nga mga kapitan, then again susundan damain han convention naman han mga kapitanes na bugos nga Pilipinas National Convention naman kasamang Daisy, and then magpapa-update liwat aton mga kasugbong han City Comelec Office kung dikit nagsasayop aton nira dadamay ni papakisuyo nga schedule nga da naman aton mga barangay council hiton ira ongoing satellite registration ha mga kabaranggayan, and laki pa nga pagyerestoryahan aton upcoming training aton mga opisyal han barangay aton batch 3 na habdon basic incident command system training. Uy, madulhog hira nga Tabaculo City. Antes magtapos anya na nga bulan hito na Marso. So piralain kasamang days hadton pagtatalakayan didahan na sabi nga liga meeting, maliban nala kung may dapahini magiging addendum o kadugangan nga ipakikisoy. Kasi usually pag nagliliga meeting dani liwathin natin pa og aton mga department head ng lokal nga pamunan syudad dan barangay kung may liwathin mga concern nga ipakikialayon nga di naman hadton mga punong barangay. Yes, kasamang days antes kita kumadi dinira iton Liga Building, nagtatabuklain hiton Arayupan Multipurpose Gym, didiha Capitol Kadyan Government Center, Motorpool Compound. Hinapitlaan ay kita, didi naman City Agriculture Office, ang batan niya sa Sarmac Gabornes. Di ba, didi itong usapang agrikultura, atong mga city agriculturist, office, atong mga municipal agriculture nga buhatan, atong kanang province naman nga buhatan, sugahaton din itong OPAS. Tinagiging kabakyang inhira, itong Department of Agriculture, di ba, may pausapang agrikultura. Usually, nag-update it here right nga mga presyo, itong price alert kasamang days. Ate Sok, i-istorya ka naman let pag taga price alert, ato niya na dako ata nga problema, kakulang hit supply hit bugas. Ano sering hit aton mga taga city agriculturist? Yes, so buwas kasi ira katukahan didi naman city agriculture lamin na papungan na syempre ni Sir Mac Gabornes nakatukay ni Hiray Mamalungan pira pa nga staff, and magmo-monitor ita pag taga presyo ngan aton talaga kaya nababantayan pag sulod talahan Enero Pebrero, Marso na nasa ka talaga ito na presyo. Siguro, mga nalastik kita pa nagpalitin bugas, siya ipya, nagiinamintuhon talaga. And then, nanya na naman, maliwat natin ginang may bahay, nga hitapo di City Hall, at ang ginpakyanan nga ton BFF. Yes, asya there inaan iyagin kanahim nga paralitan nga bugas, so ray na ka market, tapos pirahay nala na pagpipilian ang sinaka pa adton presyo. Ngahin Ate Sok, bagahit kinilo na light napapalitian na. I don't know how true. Basta kinilo na light napapalitian na. But nga uhin why for and that darabain iton inuunahan it nga may kasamok dito naman ini may Persian Gulf.
Sige, siya buwas magkakamay dahirahin na monitoring hini kasamang days ininano nga pag sana di naman rumangdang itiba pa nga mga presyo it mga para paliton itsisti padamahin hina uminto dire na naibabalik ang presyo di ba sughan pag Pasko anyo pag Pasko nagmahalan mga papliton haros dire na iubos sinaliliwas na holiday season. Sige, asya natin iniipin pakisuyo ngadto naman natin mga kasugbong dili naman na City Agriculture Office kay iniliwat hira in hira lamang ni ito na submitar hita mga pagtaga presyo din aton it nga aton nga kinikita again share ito natin mga kasugbong Department of Agriculture din na Eastern Visayas it nga ira price alert kasamang days iton mga cities sugahit syudadan Borongan nga may mga supermarket kaya inasubmita riton hito na presyo and tomorrow in katukahan di ano haton taga City Agriculture Office in pag-update liwat ngadto na hanton hini naman nga mga presyo nga nini nga concern diri nala didaan aton mga guwaping estasyon laki pa didaan natin mga BFF generic tapo dida City Hall asya na may naton ira na obserbaran din hito natin merkado so asya yung kasamang days nabalik kita ngadto naman hadton liga meeting kay labot lahan mga kapitanes adi naman ang mga young ones mga taga SK mga SK chairperson nabot nga kung ano niya itong ira concern nga igpapaabot nga di naman LNB meeting. So signan talanay kasamang days, tension na lang nga di hadton kanda Sir Chinese ugad man hadton ni staff nga dito liwat asanggo niyan panglungsod nga da kanda Sir Abit iton aton as secretary nga hadton ni staff and as secretariat. At isok po parahan sumat istihanan back to you kasamang days and damo nga salamat. Alright, da mga salamatan report Ati Sok Aberia nagdarahaton ha oras nga ba. Impunto alas 10 sa aga pero may ada pa kita mga nabibilin nga mga report kadi antaan na aton mga magiging kausa daman yan na interns from Eastern Samar State University main campus para hato ni ira mga nahikay nga balita. Siyahan kadi unta balita lokal response team igin padarahan local government unit han Borongan na Ivra Ami 2026 Habaybay City. Ang detalyahan report ikan kan Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Hapag suporta, nagpapadayon niya Eastern Visayas Regional Athletic Association o EVRA Meet 2026. Ang LGU Borongan, ipinaagihit City Risk Reduction and Management Office o CDRMO. Nagpadarahin response team Habaybay City. Ang Schools Division at Baybay City ang nangnanagbalay hininga EVRA Meet nga dahit Marso 8, 2026. Ang nasabi nga response team in pinangungunahan ni Mr. Elmer A. Cinco, Head Operations and Warning Section at CDRMO, kaupo dira Jerome Cuanico, Nino Ligones, Dexter Alde, Joseph Adesna, Gennaro Altar, Eric Recapante, nga Manuel L. Belizar. Hapagpiho hina matatapuran nga komunikasyon ngan kaandam ha pagresponde hina emerhensiya ha nasabi nga sporting event nag-establisaran team hin emergency-based radio communication system nga nagdistribuar hina handheld radios sa billeting areas han Borongan City Golden Sunrise Warriors. Agud mas siguro adto na hitso nga koordinasyon nga madagmit nga pagresponde. Ipinaagihit hulos nga pakigkoordinasyon hit Baybay City DRRM office ang nasabi nga team in magsiserbe nga first responders andam mapaghatagin medical assistance ug emergency support han mga atleta han syudad hina panghinahanglan. Ang pagpadarahin nga team response team in basehan request ni Borongan City School Division Superintendent Dr. Gorgonio G. Diaz Jr. nga testamentohan marigon nga interagency collaborations og commitment han LGU Borongan hapagpiho han seguridad han mga atleta han syudad bisan diin man nga lugar magpartisipar. Base sa balita nga sinurat ni Ma'am Sok Aberia para Sumat Estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Da mga salamat ang report Ivan. Nga to naman kita han national news magbabalaod gintagusyan kadakilaan han Pinay caregiver nga namatay ha Israel nga nagsalbar han iya amo.
Kadiuntan report ni Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas Report. Sinaludo para han kadakilaan no nga magbabalaod para han Pinay caregiver nga Himerian Velasquez de Vera nga namatay habot nga han mga missile attack diin iya gin maladulong hataluwas nga dapit han iya ginaataman nga employer o garing habot nga han kasalbarhan iya amo hiya naman an tinathan hindi nga kausahan iya kamatayon. Gimpaabot han sincero nga pagdamay ni Agimat Fartilis Representative Barian Revella han namatayan nga pamilya ginkalalan hiya nga una nga namatay nga Pilipino hini nga ginaatubang ka Korean ha Middle East. Iginbida ni Revella an kadaklaan han sakripisyo han aton kababayan. Para sumatistihanon, Alexis Balutabot nagbabalita. Da mga salamat na report, Alexis, nga na kadiyon ta pa o sa national news. Seguridad han EDCA sites sa nasod, mahugot nga ginbabantayan han Philippine National Police tungod han samok ha Middle East. Aadi ang dugang nga balita ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Mahunggut nga binabantayan ng Philippine National Police o PNP ang mga lugar nga sakop han Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa kabinihang pagpreparar han pambansang pulisya posible nga spillover effect han sige nga samok ha Middle East. Hausa nga pulong ha Campo Crame kakulop nagsiringhi Police General Jose Melencio Nartates Jr. nga kabahin inihan ira commitment ha Estados Unidos nga kaalyado han Pilipinas. Labot lahan na mga EDCA sites, hugot daman nga ginbabantayan han PNP ang mga imbahada han Estados Unidos ngan Israel ha Manila bas masiguro ang seguridad hangan katalwasan ng ira mga nasyonal nga aanihan nasod. Una na nga ginyakan han PNP nga waray ini namomonitor nga tarho ga seguridad pero diri hira nakakampante dungan han pagsiguro ha publiko nga ginbabantayan nira ang sitwasyon. Para sumat estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Anaton oras, 5 minutos na nakalabayan alas 10 sa aga. Balikan tao sa pangabalita national. Isa nga Filipina caregiver patay kahuman igsalbar haniya amo ha Israel. Balikan tahi Ivan han report. Radyo Pilipinas Report. Nasalbar ana yan usa nga Pinay caregiver ha Israel an iya amo antes siya mamatay kahuman han missile attack nga tigang ha Iran. Sumalahan report kan Ambassador Eileen Mindiola Rao han Philippine Embassy at Tel Aviv. Nagsiring ang opisyal nga natathanin debris hi Mary Ann Velasquez de Vera han maigo hin bomba an ira ginuukyan niya apartment at Tel Aviv. Sumalakan Mindiola Rao basen mga pahayag han first responders nga han mga nagawas nga report nadarahi de Vera ha lugar nga talwas sa niya amo pero hiya ang natatanhan debris. Han nakitaan ng mga rescuer hi De Vera ngan nahigawasan nagparik nga debris. May pulso pa ang Pinay pero waray pag-iha nga ginbawian gihapon hiya hin kinabuhi. Sumalakan Mindiola raw padayon ang survey han embahada base may baruan ang mga panginahanglanon han mga Pilipino ha Israel. Yana may ada 22 nga mga Pinoy nga nagpahayag hin hingyap nga umuli Pilipinas. May adaliwat mga Pilipino nga pilgrim nga turista nga na-stranded nga tatagan hirahin na bulig. Bisan pa hini, sarado pa ang mga airspace sa Israel, pati ang kaharani nga nasod nga Jordan. Sanglit diri mahimo ang reparation operation. Yana an Egypt an giniisip han embahada nga gamito niya departure point han mga Pinoy nga paulion nga niya Pilipinas. Para sumat estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Da mga salamat Ivan han balita. Ngato naman kita international news. Presyo han oil nga petrolyo nag-uminto darahan waray hunong nga aragway han mga nasod ha Middle East. Ang detalyihan report ikang kan Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas Report. Naghataas sinduro ang presyohan oil nga natural nga petrolyo hanya na nga Lunes. Kahuman pagtikagrabe han kasamukan han ibang nga parte han Middle East.
Ini imposibleng maapektuhan ang proseso han produkto para han enerhiya ti pakada hit mga magtirinda hit bugos nga nasod. Ang panhitabo in kausahin kahulop para han mga magtirinda nga mamaralit darangan kadamo nga nasod ang naasahan supply han oil ngan petrolyo ti kang ha Middle East. Ang pagkataranta mahiunong imposible nga mapudngan o maapektuhan han pagpapadarahan mga balidya nga nagpahitaas han presyo han pangkabugusan nga market. Para kadugangan nga impormasyon haritratong nakuha ti kang ha Japan, makikitaan ang mga tao nga nagkakalakat ha establishmento samtang iging papakita han usa nga electronic display board ang paghabobo han Nikkei average usa nga primary index han stock market ha Japan nga 2.13% nga iging pakita ang epekto han pagataas ang presyo han enerhiya ha iba pa nga mga sektor han ekonomiya. Para sumat istihanon, Alexis Balotabot nagbabalita. Salamat na report, Alexis. Ngan haloy naman nga bahin, Iran diri makikipagnegosasyon sumalahan labaw nga opisyal. Balikan ta hi Ivan han report. Radyo Pilipinas Report. Iran will not negotiate with the United States. Asyanya kan ang pinakalabaw nga security official han nasod han Iran nga hi Ali Larijani han iya posta X. Hi Larijani nga usa nga pinakalabaw nga personalidad han nasod han Iran, nagkomento agad batonon ang mga report ha media nga nagsusumat nga ang Iran nakikipagsumpayan ha Estados Unidos pinaagihin mga intermediary base ibalik ang pakikipag-istorya. US President Trump has plunged the region into chaos with his false hope and is now worried about further casualties of American troops, dugang ni Larijani X. With his delusional actions, he has transformed his self-made slogan of American First into Israel First and sacrificed American soldier for Israel's quest for power. Manunumduman ni Larijani nga usa nga importante nga taga Sagdon ha namatay nga supreme leader nga hi Ayatollah Ali Khamenei nagsiring nga ang puwersahan Iran did not initiate the invasion or waray pag-una ang pagsulong. Para sumat estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Da mga salamat and report, Ivan. Nga to naman kita sports news. Billiard. Hicheska Centeno binalik na ha Pilipinas katapos magdaog ha World Team Stand-Ball Championship. Aadi hi Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas Report. Binalikhan nasod hi Chiska Centeno kahuman niya ginagian ang grupo handalan pakadtohan pagdaragan ha WPA World Teams Ball Championship. Hausa nga eksklusibo nga balita para ha Sport 918 iginsurat ni Centeno ang iya Mauricio nga experience mahiunong han iya kaupod nga mga guruyas nga hi Carlo Biado, Robilin Amit, nga Jeffrey Roda nga naghatag hindalan para perdihon niraan paborito nga grupo handaan nga kaaway. Hadton una nga nga uyas nirahan Puland. Ang duha ka bisis nga World Teen Ball Queen in iya ginsumat an iya inabat kahuman makuha ini nga titulo. Kadunganhan iya sunod-sunod nga pagkadaog ha WPBA Classic ha Las Vegas Open. Para ha sumat istihanon, Alexis Balutabot nagbabalita. Damo nga salamat and report, Alexis Balutabot. Nga to naman kita showbiz news. Neri Naig binalik ka Baguio para mag-heal han iya trauma. Aadi hi Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Nagbalik kay Irabalay ha Baguio ang negosyante nga anay nga actress nga Neri Naig Miranda. Kahuman hinduha ka tuig tikang hana pag-antos niya hin trauma. Ha iya post ta Instagram didahan February 28 hanyan ang tuig. Iginpakita ni Neri ang iya pag-ani hin mga tanom sugadhan rosemary, lavender ngan sage haira garden. Ngan iginsumat nga maihahira nga waray pakakabalik tungod hang kahadlok nga iya naabat tikanghan diri gindetalye niya nga trauma.
November 2024, naging kontrobersyal ang iya pagkaaresto. May kalabutan hin 14 counts of security regulations violation ngan syndicated estafa nga ginpasakaha kontra iya. Sumalahan artista, may mga lugar talaga na hindi lang bahay sa atin. They hold memories, some beautiful, some painful. Gin-encourage siya han iya asawa nga hinay-hinay nga bumalik ha Baguio. Diri para periton hiya o patunayan niya okay na hiya, kundi base buligan hiya nga mag-heal o mahuwasan han iya kahadlukan o nerbiyos tungod han ginatubang niya nga kaso. Para Showbiz Balita, Ivan Lavado, an iyo kachika. So there we have it mga kasangkayan, ang matuandara nga mga balita haton aton na Bachelor of Arts in Communication interns ang Eastern Samar State University Main Campus. Da mga salamat Ivan Lavado and Alexis Balotabot. Okay, mababatian atan niyo hira no, break time gihapon kada break time kulop po. kaupad hi Ate Rose Abunda. So again, thank you ano yung partisipasyon nga na mga kasangkayan. 14 minutos na nakalabayhan alas 10 sa aga, pero pasadahan taan ay aton naton mga importante liwat nga mga notisya may ada naman inihisumpay ano hadton nagpapadayon nga Eastern Visayas Regional Athletic Association meet dito naman habaybay adin aton mga nakuha nga mga importante nga mga detalye kasumpay hiton ano nga aadi aton pinakasyahan nga gold nga nakuha ahan Valiant Hawks sa Eastern Samar Division. Nakuha didahaton uyas nga chess blitz aton na madagmit ito nano nga uyas hiton chess. So congratulations aton Eastern Samar Division na finally ano kakalup nga adlaw nakakuha na hirahaton ira gold medal dida pala haton na opening haton medal tally pinaagi haton impressive nga kadaugan ha chess blitz event tikang hadton aton mga atleta talento tikang habung titon giwan. So nagdara leading the charge sa amaton 2025 palarong pambansa qualifier nga Ruel M. Pagatpatan. So player na hiya haton 2025 nga palarong pambansa. Nakuha niya gold medal ha chess blitz elementary boys. Iyan naman coach amo Sir Garth Piliero. And naada gihapon secondary division nakadaog liwatera Precious Ivy Udico Hanches Blitz secondary girls category. Aniya naman coach sa Roberto Udico. And an ikatulo nga gold nakuha naman. Okay, hain na adto. Basta tulo kasi inihira tulo inihira nga mga atleta. Okay. Alright. Tapos ay kay team ani kaduha. Okay. Ivy Udico tapos adton usa naman Trexian Dominicson. So asya inihira nga tulo ato nakakuhahin gold, nagdarahaton siyahan nga first 3 gold sa Eastern Samar Division. Valiant Hawks Ivra 2026. Ngandi da naman haton dance sport nakakuha liwat kitahin impormasyon nga wow. May adaliwat nira entry. Final round iton competition yan ang adlaw alauna hiton club habol Hall B hiton Binaybayon Convention Center. So kanan Valiant Hawks gihapon dance sport team amo in nakadaog o nagka-add chance para hadton na ira semis competition. Han last year ini junior Latin couple nakakuha inihirahin silver medal ha grade A nga may ada silver and bronze medals didahaton individual dances. So hapag kaya na mas makusog nga ira pagbalik Ngan overall tally naman hiton Ivra 2026 sa Baybay City kalawan ta aton may ada pinakadamo nga gold amaton Catbalogan City Division may ada 5 sinundan hiton probinsya hiton Leyte o Leyte Division Tacloban City Division 2 an Eastern Samar usa pala aton ira din na himarka nga gold
nga na pati na adto Northern Samar usa nga gold. As of alas 8 pasado ini kagabi 30 kagabi March 2, 2026 nga naton liwatan to bayanan ito na ira naman na sunod nga update hiton Department of Education Region 8 haira official middle tally. No, kasumpay hito nagpapadayon nga 2026 Ivra Amit dito naman Baybay City. Ngan ba mga kasangkayan dinhi natin tinatapos ang pan Martes nga edisyon taramdan good more Sumat istihanon hangaran hito na amon station manager at Ruth Rivera Abunda nga nakon mga naging kaupo dedi Hira Chief Tech Joy Policarpio nga ni Engineer RV De Dios nato naman mga tag report Hira Ati Pen na Pumida nga na Engineer Sok Aberia ini naman ni Daisy Laloso Bilizar na saring da mga salamat inyo pakig-usama upay nga aga and God bless everyone. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. This is only the beginning. Ito, desiltation lamang ito, kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar. This is not going to be one time. We will keep doing this until we have the more long-term solutions. And hopefully, on the road, we design everything properly. Di na natin kailangan paulit-ulit ng binabalik-balikan. Tinaasan natin na mahigit 34 na bilyong piso ang ating LGSF para sa 2026. Mula sa LGSF, mamamahagi tayo na bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Susuportahin din natin ang pagsasagawa ng farm-to-market road at local road network upang bumaba ang presyo ng mga bilihin at tumaas naman ang kita ng mga nagsasaka. We design everything properly. Di na natin kailangan paulit-ulit ng binabalik-balikan. Mula sa LGSF, mamamahagi tayo ng bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Popondohin din natin ang pagtatayo sa loob ng command center dahil po nagsusuportahin din natin ang pagsasagawa. Mas maaga ngayon nating natutukoy kung kailan magpapakawala ng tubig, kailan dapat maging handa sa pagbaha, at kailan dapat magbigay ng babala sa ating mga komunidad na magiging apektado. All member states share the aspiration that ASEAN should return to its old role of being a global economic driver. If we could develop that intra-trade within ASEAN, I think that would serve a great purpose. Magbigay ng babala sa ating mga komunidad. All member states share the aspiration that ASEAN should return to its old role of being a global economic driver. If we could develop that intra-trade Etong within bagong ASEAN, repacking that would center, serve a great puro makina purpose. na. Hanggang 30,000 kaya nila a day, ha? Dapat lang yan na impormasyon. But seriously, Ito sa mga nga, pointers bagong na nasa repacking center, puro sa ayong makina na. pagtatanong-tanong Hanggang dyan, 30,000 ang posibleng kaya nila a day, focus ng press conference ito This o is sa only the tawag beginning. na pulong Ito, desiltation pagbalitaan ni lamang Pangulong ito. Ferdinand Marcos We'll Jr. keep doing ay may this kaugnayan dito sa until we nangyayari sa have Middle the East. more At saka long-term solutions. yung Hopefully, concern, on the road, we yung pong nangyayaring ginawa na nasimulan pag-atake nga ng US at Israel sa Iran.